Kapag playoffs, dito nakikita yung mga teams na nagkakaroon ng championship DNA. Gaya dati ng Nuggets, yung Boston Celtics ilang beses na nakapasok sa East Finals, Miami Heat, Bucks nung mga nakaraan, at ito yung mga player na nagpapabago sa isang roster sa free agency. Or kalimitan, ang kabilang team merong particular na hinahanap na player na i-add sa kanilang team para matapatan ang kabila or yung karibal nila. Katulad ng kakalaglag pa lang at papuntang Boracay na si Nikola Jokic. 3-time MVP, may season average na 26 points, 12 rebounds at 9 assists per game. Ang best center sa NBA ngayon. Naging unstoppable pa rin naman si Nikola sa regular season at kahit sa playoffs. Binaliwala lang niya yung naging depensa ni Rudy Gobert. Tinalo man sila ng Minnesota sa Game 7, monster number pa rin kay Jokic. 34 points, 19 rebounds, 7 assists, 13 out of 28 sa field. Nung Game 5, si Jokic meron pang 40 points, 7 rebounds at 13 assists. Ito yung halos mawala ng karir si Gobert dahil na-call out siya ng mga fans at media. Kaya ang mga teams naghahanap ng katulad ni Jokic na maisasama sa team nila. Ang ibang team naman naghahanap ng pwedeng pumigil kay Nikola. Ang isa doon, magkaroon ng 50 wins sa regular season ng isang team na hindi naman madali. Kaya maghanap na lang ng player. Ang lineup ng Minnesota base sa mga analysts at ibang former player, complete lineup mula guards, forwards at center. Ang naging pinaka-main concern ni Jokic versus Minnesota, dalawa kasi ang big man na bumabantay sa kanya. Kapag umalis yung isa, may papalit. Nung hindi naging effective si Gobert na ginawa niyang dog food nung Game 5, pumalit naman si Towns bilang adjustment. Nagkatotoo din yung sinabi ni Rondo na ang Minnesota ang may chance na ilaglagan Nuggets. Dahil yun sa dalawang big man ng Minnesota na si Gobert at itong si Towns. Yun din naman ang formula ng Lakers dati na meron silang tatlong big man na pinagpapalit sa rotation na pumipigil kay Nikola. So nakita ng mga teams na kayang pigilan si Nikola ng dalawang big man or magkaroon ng 3 big man rotation. Yun din kasi ang gagamitin ng ibang teams pangontra naman sa Minnesota. Kaya pagdating ng off-season, yung mga big man pwedeng maging malaki ulit ang value para sundan yung naging move ng Minnesota na kumuha sila ng backup center na pangtapat kay Jokic. Yun din naman ang matagal nang sinasabi dati ni Howard na kailangan ng sentro ng Lakers para bantayan si Nikola. Ito naman susunod, medyo nawawala na yung trend kasi medyo humihina na rin yung team nila at syempre yung iba mga teams nakapag-adjust na, si Klay Thompson at si Steph. Pero common pa rin namang pinagbabasihan ng mga teams na kukuha ng isang legit 3-point shooter. Nung kalakasan ng Golden State, ang hinahanap ng mga teams yung makakapigil kay Steph at kay Klay. Or kaya magkaroon ng isang team na kahit isang katulad ni Steph or ni Klay Thompson pagdating sa 3-point area. Yung merong 40% mula sa beyond the arc. Si Klay at si Steph may combined average na 8 3-point shot per game sa kanilang karir. 24 points per game agad yun. 40% pataas pa ang rating. Yun ang naging strength dati ng Golden State. Kaya sa kanila lang din naging effective at nagresulta sa championship yung small ball offense. Dahil meron silang dalawang shooter na 40% mula sa 3-point area. Kaya yung katulad ni Duncan Robinson na kahit mahina sa defense, tumaas ang value dati dahil naman mataas ang percentage niya mula sa 3-point area. Kahit si Buddy Hield bago ma-trade sa Philadelphia dati or last year pa, mataas din ang value niya bilang isang 3-point shooter na kailangan ng mga teams yung katulad ng arsenal ni na Steph or Klay. Nung nag-champion naman si Kawhi sa Raptors ng 2019, siya ang tinag na best two-way player ng liga at siya din ang may hawak di umano ng balance sa NBA. Pinag-agawan siya ng 2019 free agency na naging basis din ng mga teams para sa NBA draft noong sumunod na taon. Yung mga two-way player na prospect tumaas ang ranking. Dati si Patrick Williams ng Bulls, kinumpara pa siya kay Kawhi. Mataas ang naging draft stock niya kahit pa 6 man nun si Patrick Williams. Si DeAndre Hunter ng Hawks, ganun din ang comparison, Kawhi. Si Scottie Barnes ng Raptors, si Kawhi ang pinagbasihan na kayang umiscore at dumepensa sa best player sa kabilang team.
Marami naman sa NBA na two-way player katulad ni Paul George, Drew Holiday, Jimmy Butler at kahit si Klay Thompson bago na injured. Naging effective ang ilang player doon nung idinagdag sa isang team. Gaya ni Holiday sa Bucks dati na nagresulta sa championship at si Butler nang dumating sa Miami Heat na nakapasok sa NBA Finals. Yung pagiging two-way player na katulad ng prime Kawhi, effective pa rin naman yun kapag nilagay sa isang team. Pero ngayon si Kawhi injury prone na. Kapag healthy player naman si Kawhi, malaki pa rin ang impact. Ang isang player pa rin naman nakalimitang hinahanap sa free agency at kahit sa NBA draft ay yung katulad ni Kevin Durant. 7-footer na merong guard skills. Si KD malapit na rin mag-retire pero yung style at build niya effective pa rin sa NBA ngayon. Unstoppable pa rin naman si Kevin Durant pero mas matindi siya nung prime KD. Nung bumalik si KD dito sa West last 2023, ang hinanap ng mga teams noon sa deadline ay yung mga defensive player na pwedeng pumigil or bumantay kay Kevin Durant. Sa edad na 35 years old, si Kevin Durant may average na 27 points, 5 rebounds at 4 assists per game. Nasa 52% sa field at 41% sa 3-point area. Ang advantage kasi ni Kevin Durant sa matchup dahil matangkad siya, kalimitang babantay sa kanya, mas mababa, plus malawak din ang range ni Kevin Durant. Scorer na kaya maging playmaker kapag gusto at maging defensive player kapag kailangan. Kahit mag-retire si Kevin Durant, magagamit pa rin yung kanyang build at skill set para humanap na magiging kapalit niya. Yung mga players na nabanggit ko kanina, mga game changer sa NBA yun. Katulad din ni KD. Kada era merong generational player ang dumadating. Gaya ni Michael Jordan, Kobe, Shaq, LeBron at marami pang iba. Si Kevin Durant, isa sa mga generational player na nagpabago ng NBA. Ang susunod kasi kay Kevin Durant at kay Nikola Jokic ay itong si Victor Wembanyama. Siya ang susunod na pwedeng maging dominant player sa NBA. 7'4 ang height, 8 feet ang wingspan, almost 10 feet ang standing reach. Kahit hindi na tumalo na mataas si Wemby or kaya tumiad lang siya, makakadank na siya. At yung mga kalaban ni Wemby kailangan pa ng extra effort para i-block lang siya or kaya madepensahan. Si Wemby malapit kay Kevin Durant pagdating sa matchup. Mahirap pigilan kasi nga sa kanyang build. May guard skill din si Wemby, nag-i-improve pa ang shooting lalo na sa 3-point area, defensive player na rin at rim protector na halos walang effort. Kaya maging playmaker ng team kapag nabigyan pa si Wemby ng mga ka-teammate katulad na nangyari kay Kevin Durant at kay Jokic, galing man sa trade or sa NBA draft, magiging pahirap sa ibang mga team si Wemby sa susunod na taon. Kapag dumating sa punto na nananalo na ang San Antonio dahil kay Wembanyama, dun din magsisimulang baguhin ng mga teams ang kanilang pagbuo sa lineup para pigilan ang San Antonio at si Wembanyama or kaya humanap ng pwedeng pumigil dito kay Wemby or kaya din humanap ng halos katulad niyang player.